share ko lang po yung isa sa pinakalaging malaki na problema ng asawa na parang 4 months po siyang bilibet. Tapos, everyday talaga, di ako nakakatulog. Talagang, inalpe-pray ko talaga kay Lord na bigyan niya ako ng sagot. Way back March 12 this year, nahit ko po yung South Korea sa trabaho ko. Pero, di ko po alam, pero ano talaga, nung nahit ko siya, buo po yung loob ko na ika-cash convert ko siya. So, hindi ko a-attend, hindi ko sasamahan yung Korea, i-convert ko siya as cash. Na-move yung travel ng Korea. Then last August, may dumating po sa aming demand letter dahil sa nagkaroon po kasi kami problema sa motor last year. Kagustuhan po namin magkaroon ng motor ng asawa ko way back 2022. Nagpakuha po kami sa best friend niya. Nakapangalan po yung motor sa best friend niya, pero malas po kami po nagbabayad at nagpupulong. Last year, nanakaw po siya. Nanakaw siya doon sa nag-assume na sa amin. Dahil hindi naman po kami maalam that time, illegal po pala yung pinapa-assume under mortgage. Anything na car, kahit ano pong properties. So, nagkaroon na po siya ng problema hanggang this year, lumobo ng 80,000 yung babayaran. So parang nai-stress ko kasi dumating na kami sa point na demandahan na ng yung financer ng sa motorbikes and then demanda na sa asawa ko at saka po dun sa best friend niya. So for kulong na talaga. And binibigyan na po kami hanggang November 30 para mabayaran po yung buong balance dun sa motor. Tapos, nag-start po yun, August, September. Siyempre, sa akin po, malaking halaga na yung 50. Kasi hindi pa naman po ako kumikita ng banlak. Wala naman po ako lalakitan basta-basta ng laki. And then, na pong October, mga October 20, ay 15, yun na po yung huling hearing namin na naikas na talaga ako kasi November 30 lang yung binibigay para bayaran namin yung bona, 60,000. So, pray talaga ako kung saan ako nagpe-pray. Pagtulog, pag-ibig sa CR. Kasi syempre hindi ko lang po gusto magpasko ng nasa kulungan ng asawa ko. Tapos, parang kinabukasan, sinagot ko agad ni Lord yung pinagpe-pray ko sa kanya ng ilang buwan na dapat po kasi yung cash conversion kung magiging ako next year pa, mga 10 March. Pero cash convert na po agad ni Lord sa November 12. Kaya thank you Lord kasi nabayaran na po namin yung 50. Napakatulog po ako ng maayos na gabi. Hindi ko na siya iniisip. Kaya sobrang laking pasasalamat kay Lord kasi alam ko na kaya niya minove yung conversion nung Korea ko kasi alam niya na sobrang kailangan ko ngayon and feel na niya talaga yun na mahit ko para may ma-resolvahan ko na isang problema namin pag-asawa. So yun, thank you Lord kasi kahit hindi ako yung sobrang buti mo na tagasunod, alam ko Lord na hindi mo ako pinapabayaan and palagi niyo po kami ginagabayan pag-asawa. Thank you po. Amen. Glory to God. Talagang ang Diyos natin ay kumikilos ng hindi mo alam. Amen? Okay, spirits talaga natin. Sino pa po ang nais magpuri sa ating Panginoon?